Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Alam niyo ba kung bakit ako ganito ka-active ngayon? Kasi tuwang-tuwa ako. Imagine kahapon, September 2, 2023, 318 subscribers ko. Ngayong araw na to, as of September 3, 2023, nagkaroon ako ng 310 subscribers. Guys, grabe! Sobrang tuwang-tuwa ako. May nadagdag na dalawang subscribers. Dalawa lang yan, pero sobrang malaking bagay na sa akin. Kasi imagine, hindi naman ako sikat na vlogger, no? Pero natutuwa ako dahil nadagdagan ng aking subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please naman, subscribe naman dyan. So, thank you so much talaga. Anyway, guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba ako nag-update ng aking marital status sa PRC. Yes, tama ang narinig mo, PRC ang pag-uusapan natin ngayon. Previous video ko, pag-ibig at saka PhilHealth, ngayon naman PRC. Paano ko ba na-update yon or nabago yon? Okay, bago ka pupunta sa PRC branch na pinakamalapit sa lugar mo, yes, you heard it right, kailangan mong pupunta sa PRC branch mismo, sa branch. Hindi pwedeng online na guys. Hindi pwedeng online guys. Kapag nag-update ka ng iyong marital status, i-change mo yung registered name mo sa ID mo, sa PRC ID mo, hindi pwedeng online yun. Personal mismo yun, pupunta ka doon. At of course, bago ka pumunta doon, para hindi masayang ang iyong oras, alam mo yung mga requirements na bitbitin mo, mga documents na bitbitin mo, para hindi masayang yung araw mo. Imagine, pipila ka doon. Mahaba, o kung malayo ka man, malayong biyahe mo. Tas kulang yung requirements mo, sayang din. So, sasabihin ko kung ano-ano ang mga yun. Una, marriage certificate. Original dapat guys, may original ka, NSO, PSA copy. And, kailangan mo rin ng Xerox or photocopy. Bakit? Siyempre, baka may kailangan ka pa sa ibang, magkailangan mo pa ng kopya, wala ka ng original. Dahil guys, kukunin ni PRC ang original. Yes, sa aking case, ewan ko lang sa kanila. Basta sa akin, nung time na yon, nung kumuha ako, kinuha talaga ang original. Buti na lang, meron akong Xerox, kahit papano, meron akong kopya. Pero ang ginawa ko naman guys, kumuha ako ulit, nag-request ako ulit sa PSA. Through through online ako kumuha ng another copy. Para meron akong original copy. So, yan. Kasi nga, original ang kukunin ni PRC. So, marriage certificate yun guys ha, original, ayan. And then, pagkatapos, may documentary stamp, isang piraso lang yon. Pwede mo siyang bilhin sa loob ng PRC mismo, meron din sa labas. Pero ako kasi naninigurado ako, sa loob talaga ako bumibili, nagpapalagay ng PRC, ng documentary stamp doon talaga sa loob. May bayad, syempre, yun din naman ganun kamahal, nakalimutan ko na magkano. Next is passport size picture. Kailangan may picture ka na passport size. At yung picture na yon with name tag sa baba ng picture mo. Yung anong pangalan doon, nakapangalan yon sa present name mo na, yung gamit mo na ang apelido ng asawa mo. Okay, so ilalagay mo na doon yung pangalan na mag-a-appear doon sa ID mo. So, yung present mo na pangalan. Halimbawa, before kasi Lawangon ako, ngayon Paguya. So, ngayon na yung gagamitin ko, Paguya na. So, ganoon. And then, photocopy of PRC ID, nung single ka pa. Yung old PRC ID mo, i-photocopy mo yon, pa-xerox mo yon, dadalhin mo yon doon sa PRC. Yun yung pang-apat ha. At ang pang-lima, form. Yung form na yon, ito yung ibinibigay ng PRC sa'yo, doon mismo sa PRC. Kasi doon sa PRC, bago ka papasok ng office or ng mismong building nila, andyan naman sina Sir Guard, sina Ma'am Guard, tatanungin ka, Ma'am, Sir, ano po yung pakay nyo? Ano yung purpose nyo? Bakit kayo nandito? Just like other government offices. At yung mga gwardya, well-trained naman sila kung anong isasagot sa'yo at kung ano ang saan ka papapuntahin, ganon. So, sasabihin niya, punta ka nagtanong ako, sabi, punta ka sa information desk. Ayun, sa information desk, nagsabi ako kung ano yung gagawin ko doon sa office, sa PRC, at binigyan ako ng form. Yung form na yun ay ibibigay, ito yung may mga petition for, change ng marital status mo ba, change of name, or magpipetition ka na kahit may asawa ka na, i-retain mo lang yung pangalan mo, apelido mo. So, ako kasi, I prefer na i-change yung aking status and change ng aking legal name o registered name doon sa aking PRC ID due to marriage.
So, yun, yung form na ibibigay sa'yo. So, fill out ka doon, fill out ka lang doon, sulat mo lang yung mga information, mga details na kailangan doon sa specific form na ibibigay sa'yo. Kasi, iba-ibang purpose sa pagpunta ng PRC, iba-ibang form ang ibibigay. Iba-iba. So, yun nga ang akin. Dahil sa nag-change ako ng marital status, yun ang form na ibinigay sa akin. After ko mag-fill out ng form, yung form na yon kailangan siyang inauthorize ng attorney. May bayad yon. Kaya pang-anim na dapat mong dalhin ay pera, syempre. Magdala ka na ng cash. Sobrahan mo na kung may sobra ka naman. Para sure, baka mamaya may iba na namang babayaran kasi iba-iba naman baka mamaya may mga panibagong babayaran dun. Basta nung time na yon ako nagbayad ako ng panotarize ng attorney, ng documentary stamp at syempre yung bayad doon sa pag process mo doon sa pag-change ng marital status mo at ng registered name mo sa PRC due to marriage, ganon. So, maghahanda ka talaga ng pera. So, after fill out mo yung form na binigay sa'yo, mag-panotarize ka ngayon sa attorney. Yung PRC branch kasi na pinuntahan ko, meron namang notarized public sa labas. Meron din sa loob mismo ng PRC. Syempre nga nananigurado ako doon na lang ako sa loob, sa mismong PRC. May bayad din yun, nakalimutan ko ng mga 200 or something. So, na-notarize na siya, napirmahan na ng attorney, ipapasa mo na din sa specific window. Mayroon naman na magsasabi sa'yo na, ma'am, ipasa mo sa window ganito. So, susunod ka lang. May mga gwardiya doon magtanong ka. May mga personnel doon magtanong ka. Sasagot yan. Mababait naman yung mga yan. So far naman doon sa PRC na pinuntan ko, mababait naman yung mga personnel. So, pinasa ko sa window na yon. Ayan, sabi, ma'am, bayaran mo muna to sa cashier. Ayan, so nagbayad ako sa cashier ng 225 at that time. Di ko alam kung magkano na ngayon. 225 pesos nagbayad ako sa cashier. And then, hintayin mo yung resibo na ibibigay sa'yo ng cashier. And then, after ko magbayad at binigay sa akin ng cashier yung resibo, dinala ko na yun doon sa isang window pa na yun na talaga ang pagdadalahan ng mga documents, mga requirements na kukunin ni PRC. So, kinuha nila yung marriage certificate ko na original, may documentary stamp, passport size na picture, photocopy ng ID ko, ng single pa, saka syempre yung form. So, nandun na sa kanila, tinanong ko pa nga, kasi lalaki yun, sir, excuse me, sir, hindi ko na ba pwedeng makuha yung, ng original copy ng marriage certificate ko? Ay, hindi na ma'am, sa akin na to. So, ayun, naisip ko, kailangan ko mag-request sa PSA ng panibago. So, naka-request na nga ako. So, after nun, binigyan ako ng isang papel, yung parang claim stub, pero hindi talaga claim stub. Parang papel lang, may instruction doon na nakalagay, after 3 to 5 days, i-check mo ngayon, pupunta ka ngayon sa website ng PRC. Kasi hindi ka pa naman bakit nga pala ako nag-update ng aking marital status? Kasi, magre-renew ako ng aking PRC ID. So, sayang naman, bago ako mag-renew, i-update ko muna or magbabago muna ako ng aking registered name due to marriage. So, ayun nga, dahil nga magre-renew ako, in-update ko na siya, na ako sa PRC. So, may papel na ibibigay yung PRC. Ito na yung pinaka-last. Bibigyan ka ng papel, sabihin, ma'am, check mo yung www.prc.gov.ph after 3 to 5 days. May instruction doon sa papel na yun, basahin mo lang, sundin mo. So, hihintayin ko lang kasi mag-a-appear doon na nabago ko na nga or na-update ko na yung aking marital status at mag-change ako ng registered name due to marriage. So, after 3 to 5 days, ako kasi naninigurado talaga ako. After 5 days, pumunta ako sa www.prc.gov.ph. So, nagbago ako ng account. Nag-register ako ng panibagong account. So, gamit na yung aking apelido na bago ngayon sa aking asawa. So, gagawa ka ngayon ng account mo para makapag-renew ka na. Since kung alam mo na kung ano yung proseso ng pag-renew ng PRC ID, ayun yung susundin mo. Pero, baguhin mo na lang yung pangalan mo. Okay? Yung registered name mo na due to marriage, yun na yung ilalagay mo. So, pag nakapag-renew ka na, nakag-fill out ka na doon sa online, pipili ka na ng branch na ipipick up mo lang yung PRC license mo, ayun na yun. So, makikita na yun after 3 to 5 days na na-update na yung yung marital status mo. At pwede nang gamitin yung
registered name mo due to marriage sa pag-renew ng iyong PRC license. So, ganun lang yun kadali, guys. Huwag kayong mag-isip na mahirap. Again, ano ko lang muna sa inyo bago matapos tong video na to. Remind ko sa inyo, kung gusto nyong mag-renew ng inyong PRC license, pero hindi ka pa nakapag-update ng iyong marriage or ng iyong marital status, may kumpleto ka naman ng requirements, better na mag-update ka muna doon sa PRC branch bago ka mag-renew para hindi madoble yung effort mo. Katulad sa akin, bago ako mag-renew, kasi iniisip ko, kung mag-renew ako with my old name, sayang lang din, ano? So, since naman siya, kailangan ko na talagang mag-renew dahil nga, expire na yung aking lisensya. So, ang una ko nang ginawa muna ay nag-update muna ako. So, pupunta ka muna sa PRC branch. I-update mo muna yung lahat, and then, mag-o-online ka na ngayon para makapag-renew ka na gamit yung bago mong pangalan or registered name mo due to marriage. Paglabas ng PRC ID mo, yun na yung pangalan o apelido na lalabas yung ginamit yung nilagay mo sa PRC na magiging bagong registered name mo. Ayan. So, ayun lang guys, 'di ba? Napakadali lang. Okay? So, wag na nating tagalin pa kung gusto mo namang mag-update. Pero kung ayaw mo namang baguhin yung pangalan mo, okay lang yun. Walang problema. Okay? So, maraming salamat guys. I hope na sundan ninyo ang aking paliwanag. Again, kung hindi nyo naintindihan at hindi nyo nasundan, pwede kayong mag-comment at magtanong dahil sa abot ng aking mga kaya, sasagutin ko yan guys. Okay, thank you again for watching. I hope may natutuhan kayo. Please subscribe, please subscribe my channel. Thank you very much. Bye-bye.